Hindi mo alam kung anong problema, ha? Nasaan yung mga abuloy dito ni tatay? Bakit sa akin niyo po hinahanap? Kayo po ang naghahawak nun. Kahit magkano po wala po akong hinawakan na pera dyan. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo, ha? Huh? Bakit niyo po ako sinampal? Hindi ka na kinilabutan. Patay na yung tao, ninanakawan mo pa. Hindi ko nga po yun kinuha. Bakit po ba ayaw ninyong maniwala sa akin? Wala po akong ginagalaw na kahit na ano. Pagod na po akong magpaliwanag sa inyo. May problema po kayo sa buhay niyo. Dinadamay niyo pa po ako. Ah, ngayon sa akin mo na ibinabalik? Anong akala mo? Akong nagdakaw ng abuloy? Hindi po yan ang sinasabi ko. Kung iniintindi niyo pong ibig kong sabihin, lahat na lang po sa amin ninyo isnisisi. Kahit na wala naman po kayong nakita. Kahit na hindi naman namin ginawa. Gusto niyong paniwalaan ang lahat na kami ang may gawa. Kahit minsan, hindi ko po naisip na magdakaw. Dumating na po kami sa punto na naghihirap kami. Pero hindi po kami nag-isip na kunin ang hindi amin. Kaya utang na loob po, tita. Tigilan niyo na po ang pagbibintang sa amin. Kung galit po kayo sa mundo, huwag niyo po kami idamay ng kapatid ko. Hindi po kami magdadakaw. Minsan, kung sino pang kamag-anak mo, yun pa ang pangit ang pakikitungo sa'yo. Ganon ang naranasan ng magkapatid na sina Zed at Chito. Maging sila ay pinagbibintangan sa kasalanan na hindi naman nila ginagawa. Lalo na pagdating sa mga nawawalang gamit at pera sa loob ng bahay. Pero lahat ng bagay ay may hangganan. Ano kaya ang kaparusahan na maipapataw sa palabintang na tiyahin? Hindi ako nagkakamali. Alam ko talaga na dito ko yun inilapag. Tayo lang nakatira sa bahay na to eh. Huwag niyo sabihing multong kumuha nun. Dako, malaman ko lang sinong nagdakaw ng relo ko. Aba, pitpitin ko talaga mga daliri hanggang sa madurog. Ayoko nang magnanakaw sa pamamahay ko, ha? Wala naman pong gumagalaw dyan, tita. Tsaka kauuwi lang din po namin galing ng school. Si Chito naman po, nasa labas sila ni Lolo. Sinamahan niya po doon sa sinasabing kailangan para sa mga senior. Saka wala naman ako nakitang relo dyan, no? Ano naman gagawin ko sa relo? Eh hindi naman ako mahilig magsuot ng ganun. Malamang, pwede mong ibenta yon. Nagtutulungan pa kayong magkapatid. Ay, ewan ko ba dyan kasi kay tatay? Kung bakit dito pa kayo sa bahay pinatuloy? Dahil kayo magkakapatid na nakiusap sa amin na alagaan namin si Lolo, di ba? Kung ayaw niyo po kami rito, sana yung anak mo ang gawin mong taga-alaga ng tatay mo. Uy, Chito, ano ka ba? Bakit? Totoo naman ate Kesa lagi niya tayong pinariringgan na ayaw niya tayo rito, bakit hindi yung mga anak niya utusan niya? Ano, ayaw nila mag-alaga na matanda? Magugas ng puwet ni Lolo? Maglinis ng mga kalat? Aba, ayos ka. Sumasagot ka pa sa akin magnanakaw ka? Pwede mo pong sabihin na masama ang ugali ko. Matatanggap ko yun. Pero ang sabihan mo kami magnanakaw, yun ang hindi ko matatanggap. Burara ka lang po kaya kung saan-saan mo na ilalagay ang relo mo. Hindi natapos ang alitan nila. Kung ano-anong panunumbat na rin ang sinabi ni Luz, pero binabalikan siya ng salita ng kanyang pamangkin. Dalawang magkapatid lang sina Zed at Chito. Kung anong bait at tahimik ni Zed, siya namang tapang ni Chito. Hindi siya papayag na masira ang pangalan nila. Lo, dito ka po banda. Hindi ka naman naaarawan dyan eh. Mainit kasi. Si Lolo naman kaya nga po tayo nagpapaaraw para mainit eh. Bakit kasi tayo nagpapaaraw? Nung mga bata po kami, sabi nyo maganda tong araw sa umaga. Ganun din po sa inyo. Habang maayos ang usapan ng maglolo, bigla namang nagsisigaw si Luz sa loob ng bahay. Ay, buisit! Nasaan na naman yung wallet ko? Grabe, ang hirap talaga na magkaroon ng mga kawatan na kamag-anak. Kung hindi pa naman makakapal ang mga muka. Pinatira na nga, pinapalamon pa, nanakawan pa ako. Lo, bakit ganyan yung anak mo? Pinaglipo ba yan ni Lola sa sama ng loob? Ay, pabayaan mo yan na po. Hindi kasi yan pinapansin ng mga anak niya kaya ganyan siya. Sa susunod niyan, paalisin ko na yan sa bahay ko.
Lagi niyang sinasabi na kami nga po ang paalisin niya eh. Sabi niya pa na bahay niya yan. Buhay pa ako. Hindi ko pa naipapamana kung kanino ang bahay ko. Kaya ako lang ang may karapatan na magsabi kung kanino yan. Basta, huwag kayong mag-alala ng ate mo. Kayong dalawa nagmamalasakit sa akin. Kaya hindi ko kayo pababayaan kapag nawala na ako. Wala na po yun, Lo. Wala rin naman pong gusto mag-alaga sa inyo eh. Ayos naman po sana sa amin ni ate. Kaso po, yung anak niyo magulo eh. Parang kasalanan pa namin ngayon na inaalagaan ka namin. Hoy, kapag talaga hindi ko nakita ang wallet ko, ipapahalughog kong lahat ng gamit dito sa bahay. Tignan talaga natin. Magkakalabasan talaga lahat. Nasaan ang wallet ko? Hindi na pinansin ng dalawa si Luz. Nakakasira lang daw siya ng araw. Maganda pa naman sana ang simula ng umaga nila. Maya-maya, tumigil sa pagdadabog si Luz. Lumabas siya ng bahay, bitbit ang wallet na kanina niya pa hinahanap. Tay, aalis muna ako. Naghihintay sa akin ng mga anak ko. Lalabas kami. Nagwala-wala ka kanina, nandyan lang pala yung wallet mo. Oo, nakita ko kung saan nyo itinago. Kala nyo maiisahan nyo ako ha? Mabuti na lang, walang nabawas sa pera ko. Wala talaga mababawas dyan dahil hindi naman namin pinakikialaman yan. Ay sus, wag na ako. Ang laki ng interest nyo dito ng ate mo, no? Kayo pa mga mukha kayong pera, mga magnanakaw. Ang bunganga mong babae ka. Hindi ka na lang umalis kung aalis ka. Hindi magnanakaw ang mga apo ko. O tignan nyo, pati si tatay naluloko nyo na. Inaakala niyang mababait talaga kayo. Mga magnanakaw naman. Ha, makaalis na nga. Sinisira mo lang ang araw ko. Ayaw lang tanggapin ni Luz na hindi naman talaga nawawala ang pitaka niya. Kundi, hindi niya lang alam kung saan niya nilapag kanina. Sadyang gusto niya lang pagbintangan ang magkapatid. Minsan kasi, nailalapag niya kung saan-saan tapos hahanapin niya sa ibang parte ng bahay. Kapag hindi niya nakita ron, pagbibintangan na agad niya ang dalawa. Minsan pa, isang araw, habang tulog si Eddie, nasa kusina ang magkapatid. Payapa silang kumakain. Maya-maya pa, pumasok sa loob ang tiyahin nila. Nagbukas ng ref. Nasaan na yung hinog ko na papaya? Aba, malay namin. O kanino yung mangga na kinakain ninyo? Akin yan ah. Mga magnanakaw kayo, pagkain na lang. Mga timawa. Hindi po namin to kinuha dyan. Bigay ito ng classmate ko. Ayan nga po yung lagayan, no? Bigay ng classmate. Idadamay niyo pa ang ibang tao sa katakawan ninyo. Akin yan! Yung mangga mo nandyan. Kita mo yan? Hawiin mo yan. Makikita mo dyan yung nabulok mo mangga. Hindi mo ginagalaw yan kaya nabulok na. Sa kadamutan mo. Tapos ngayon kukunin mo tong sa amin? Ang bastos mong bata ka! Huwag ka na kasing sumagot, Chito. Hindi. Kung binabastos niya tayo, dapat lang din siyang bastusin. Wala naman tayong ginagawa masama sa kanya. Kaya yung mga anak niya malayo ang loob sa kanya dahil ganyan ang ugali niya eh. Huwag mong idadamay ang mga anak ko, ha? Ha, sige, lamunin niyo yung ninakaw ninyong mangga sa akin. Magpakasasa kayo dyan, mga timawa, mga magnanakaw. Inis na inis si Chito. Halos gusto na niyang ihilamo sa mukha ng tiyahin niya ang mangga na sinasabing ninakaw nila. Kahit na totoo namang galing yon sa kaklase ng kanyang ate. Parang akala mo siya lang yung may karapatan at kakaya makakain ng ganito? Bulag ba yan? Nandyan yung mangga niya nabulok na nga. Pinagpapatulan mo pa kasi. Mapagpatol talaga ako, te. Ikaw ba natitiis mo yung ganyan niyang ugali? Okay, kung ikaw oo. Ako, hindi. Hindi naman sa ganun. Pero baka mapagtiisan pa natin, di ba? Kasi laging maingay yung bahay. Kahit na hindi sabihin ni Lolo, matanda na yun eh. Nai-stress siya. Baka mamaya makasama pa yun sa kalusugan niya eh. Oh, dapat mas alam yun ni tita. Hindi naman din ako sasagot kung hindi niya tayo ginaganito eh. Mahirap tayo. Pero hindi naman pwedeng sa tuwing may nakakaligtaan siyang gamit, sa atin na lang lagi ang sisi. Siguro medyo bawasan mong pagpapatol sa kanya. Baka manahimik din siya. Sinubukan ko naman yun. Kaso imbis na manahimik siya, mas lalo niya lang tayong iniinis eh. Di ko nga alam kung gusto na ba niya tayong umalis dito o ano ba eh. Kung gusto niya tayong lumayo kay Lolo.
Tapos hindi naman nila kayang pagtsagaan yung matanda. Kaya nga, hayaan na muna natin. Ewan ko, bahala na. Basta kapag napikon ako, papatulang ko pa rin yan. Dapat nga siya ang umintindi sa atin kasi siya matanda na siya. Sinubukan naman ni Chito na sundin ang kanyang ate pero mas sinusubok siya ng pag-uugali ng kanyang tiyahin. Ilang linggo pa ang lumipas, hindi talaga natatahimik ang bahay. Mabunga nga rin kasi si Luz. Minsan pa, walang pasok sa paaralan si Zed, kaya siya ang nagbantay sa lolo nila maghapon. Wala nun si Chito dahil may kailangang ayusin kasama ang mga kaklase niya. Nung nakatulog na si Eddie, saka naman nagdaldal ang tiyahin nila. Nakakainis naman. Nasaan na 1,000 na nilapag ko rito? Hindi ko po alam, baka naman inilagay niyo po sa wallet niyo. Hindi ko inilagay. Andito yun kanina. Natatandaan ko inilapag ko rito. Ano ba naman yan? Ninakaw niyo na naman? Ano pong na naman? Ni minsan po wala kaming kinuha ng kapatid ko. Sus, kunwari pa kayong wala. Hindi nyo lang kami manakawan ng malala dahil lagi ko kayong nahuhuli. Malamang kung hindi ko kayo pakikialaman, ubos na lahat ng meron kami. Baka nga pati yung pera ni tatay kinukuha nyo na rin magkapatid Po? Hindi po. Si lolo mismong nagbibigay sa amin para po may pangbaon kami. Ah, talaga ba? Malamang matanda na yun. Kahit na hindi naman kayo binigyan, lalabas na nagbigay siya kasi makakalimutin na yon. Kung tatay ko nauuto nyo pa, pues ako, hindi. Nasaan na yung pera ko? Ilabas mo yon bago pa tayo magkapahiyaan dito. Nasaan yung swail mong kapatid, ha? Wala siya. Malamang kinuha niya yon. Mga magnanakaw. Wala pong kinukuha ang kapatid ko. Isipin niyo na lang pong maigi kung saan niyo po inilagay. Wala nga. Ang tanga mo naman. Nag-aral ka pa sa lagay na yan? Nasaan yung pera ko? Nakakahiya kayo. Paano na lang kung may ibang bisita tapos nawala ng gamit? Kami ang mapapahiya. Nakamag-anak namin kayo. Maya-maya pa, may dumating na isang bata. May inabot kay Luz. May pinabili pala siya gamit yung 1,000 na kanina niya pa ipinagwawala. Kita niyo na po, hindi naman po namin kinuha. Kayo nga po mismong may utos para bumili gamit yung pera na yun. Buti na lang ganun ang nangyari. Dahil kung hindi, magwawala talaga ako. Susugurin ko yung kapatid mo kung nasaan man siya. Ganyan naman po palagi ang nangyayari. Kaya po sana bago ninyo kami pagbintangan, isipin niyo po muna kung saan niyo talaga iniligay yung gamit ninyo. Pinangungunahan niyo po kasi ng pambibintang kaagad. Dahil yun ang alam kong tama. Mga lahi kayo na magdanakaw. May ninakaw po ba sa inyo mga magulang namin noon? Oo, marami. Ano po? Pera? Gamit? Basta, maraming nawawala sa akin noon. Tapos sa bahay namin ni tatay nakatira yung mga magulang mo. Ganyan din. Pinaglalaban na wala silang kinuha sa akin. Kaya alam na alam ko mga karakas ninyo. Mga magagaling na galaw ng mga magnanakaw. Aalis na ako. Ang negative ng vibes mo. Pampamalas ka sa buhay. Ang hirap mapalibutan ng mga magnanakaw. Ilang beses na ring tinanong ni Zed ang mga magulang nila kung nagkaroon ba sila ng problema noon ni Luz. Tungkol pa rin sa puro pambibintang kahit na hindi naman tunay na may nanakaw sila. Kilala ni Zed ang mga magulang niya. Kahit na walang-wala sila, hindi naman umaabot sa punto na nagnanakaw ang mga ito. Pinagkakatiwalaan nga sila sa lugar nila habang ang mismong kamag-anak ang nagbibintang ng masasakit na salita. Ilang araw pa ang lumipas, ang dami na namang nawawala kay Luz. Minsan pa, nag-usap ang magkapatid. Pag mag-working student tayo. Tapos hanap na lang tayo ng lilipatan nating bahay. May nakita ko yung kaklase ko, 2 rin sila ng kapatid niya. 3K daw yung inuupahan nila. Ang mahal naman nun. Kung may pera naman na tayo, hindi na yun mahal. Paano naman tayo mag-working student niyan? Tayo ngang nag-aalaga kay Lolo, di ba? Kapag may nakita akong work, magpaalam na tayo. Total, nandyan naman yung magaling na Luz na yan. Siya na lang ang mag-alaga kay Lolo. Gusto niya, siya lagi ang bida. Baka naman kapag 2 na lang sila, matahimik na ang bunganga niya. Sobrang toxic naman kasi
Nakakapagod kaya kapag kasama siya. Alam mo yung parang lagi na lang ako nanghihina. Kawawa naman si Lolo. Ganun talaga. Kawawa rin naman tayo kapag nagkataon, di ba? Lagi na lang ganito. Walang pinipiling lugar yan eh. Bakit? Ano bang ginawa niya? Nung nakaraan, nilibre ako nung kaklase ko na kumain kami sa labas. Ayun, nakita ako ni tita. Pinagsisigawan ba naman ako? Tapos sinabi sa akin na kaya ako nakakakain sa ganung kainan dahil naibenta ko na raw yung nawawala niyang hikaw. Malay ko ba nun sa nawawalang hikaw na yun? Tapos ayan, kaninang umaga, nakita niya kung saan niya inilapag. Napapahiya na tayo eh. Kapag naman pumatol sa kanya, masamang tao na. Hindi na ba pwedeng ipagtanggol na mas nakababata ang sarili niya? Kung yun nakakatanda sa kanya sobra ng pag-uugali? Hindi ko na kayang ganito, te. Gusto mo bang umuwi na lang sa probinsya natin? Okay lang ba sa'yo? Paano naman yung pag-aaral mo dito? Ako, okay lang sa akin umulit na lang. Ikaw kasi, gagraduate ka na ng high school eh. Ilang taong ka na ngang late sa pag-aaral mo. Hindi naman ako sasama. Ikaw lang muna ang uuwi sa atin. Doon ka na lang muna. Ako na yung mag-aalaga kay Lolo. Kasi sa totoo lang naaawa ako kay Lolo kapag iniwan natin siya. Ayaw naman sa kanya ng iba niyang apo. Yung mga anak niya, may mga ibang buhay na. Yung si Tita Luz naman ang arte. Kahit napaliguan lang si Lolo, hindi niya pa magawa. Ano? May iwan ka rito? Wag na. Gusto ko kapag aalis, yung tayong dalawa. Makukonsensya naman ako kapag iisipin ko na iniwan kita tapos araw-araw mo nakakasama yung bruhildang tiyay natin. Iniisip ko kasi na baka hindi mo kayanin yung ganito. Naawa naman din kasi ako sa'yo. Ano ka ba? Ay, bahala na nga. Nag-aalangang umalis si Chito dahil hindi niya kayang iwan ang kapatid. Naiisip niya pa lang na aawa na siya rito. Mas mabait kasi sa kanya ang kanyang ate, kaya malamang ay hindi ito sasagot lalo na kapag pinapahiya ito ng tiyahin. Bilang siya ang may lakas ng loob, siya ang nagtatanggol sa kapatid. Kahit naman anong sabihin niya, pinipilit pa rin ni Zed na maging magalang. Kaya kahit na hindi na kaya pang magtiis ng binata na makasama ang palabintang na tiyahin, sinubukan niya pa ring manatili sa bahay. Minsan pa kasing kinausap sila ng kanilang lolo. Mga apo ko, huwag kayong aalis ng bahay na to kahit na anong mangyari ha. Hanggat nandito po kayo, Lolo, hindi po kami aalis. Kahit na wala na ako, huwag na huwag kayong aalis dito. Gusto ko na pangalagaan niyo ang bahay na to. Lahat ng nakikita niyo, bawat parte ng bahay na to saksi kung paano kami naging masayang pamilya noon. Ito ang katas ng paghihirap namin ng asawa ko. Kaya gusto kong mapunta lang to sa taong alam kong karapat-dapat. Para namang sinasabi niyo po sa amin na sa amin niyo to ipapamana. Hindi pa ba ganun ang pagkakaintindi niyo? Kaya nga po ayaw din umalis ni tita rito eh. Dahil gusto niyang mapunta sa kanya tong bahay na to. Yung mga kilos niya po, mga salita niya, parang sinasabi niya sa amin na dapat umalis na kami. Dahil ayaw niya ng kalaban sa mana. Basta, sinasabi ko na sa inyo to. Huwag niyong bibitawan ang bahay na to kahit na anong mangyari. Kayong dalawa ang nakikitaan ko ng may pinakamalaking sakripisyo na ginawa sa akin. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo naipaglalaban sa tiyahin niyo ha. Mahina na kasi si Lolo eh. Baka sa sobrang sama ng loob ko, mapaaga ang buhay ko. Hindi naman po namin inaasahan tong bahay na to. Gusto rin naman po naming alagaan kayo. Ang nagiging problema lang po talaga namin si tita. Lagi niya po kaming pinagbibintangan. Kahit nakasalanan naman po niya, sa amin niya sinisisi. Okay naman po sana mag-alaga sa inyo eh. Pero yung kasama niyo lang po sa bahay. Hayaan niyo na lang siya. Kaya gusto niya kayong umalis dahil iniisip niyang sa inyo ko ibibigay itong bahay na to. Dapat mga magulang niyo na ang nakatira dito eh. Hindi lang kinayang ugali ng tita niyo. Pinagbintangan kasi sila noon na nagnako ng malaking halaga ng pera. Alam ko po yun. Naikwento na yun sa amin ni Mama. Kaya nga po sinabi nila na mag-iingat kami rito dahil mismong kasama namin sa bahay ang kalaban namin. Ayaw naman din ang mga anak niyan tumira dito hanggat buhay pa ako. Alam ko naman na pabigat na ako. Ganun man siguro eh. Ang habol nila itong bahay lang. Para kapag namatay ako,
gugustuhin nyo na rin umalis. Tapos sa kanila na tong bahay. Kaya nga hanggat buhay pa ako, sinasabi ko na sa inyo na huwag niyong bibitawan ang bahay na to. Para bang ramdam na ng magkapatid na sa kanila talaga ibibigay ang bahay. Pero mas ramdam nilang mas malaking gulo ang mangyayari kung yun nga ang plano ng kanilang lolo. Halata naman na hindi magpapatalo ang mga anak niya o maging iba niyang apo. Sa kanila magagalit ang mga ito. Ilang araw pa ang lumipas na wala na sa utak ng magkapatid ang tungkol sa bahay. Lalo pa nung nagkasakit ang kanilang lolo. May exam ako bukas. Paano kaya yan? Ako na lang pala magbabantay muna kay lolo. Wala kang pasok? Meron naman pero hindi pa namin exam eh. Yung iyon na lang muna ang intindihin mo ate. Sige. Pero paano kaya yan? Hindi pa kasi ako bayad sa tuition ko eh. Next month pa raw makukuha yung scholarship. Kailangan ko kahit na 500 sana para sa permit para makapag-exam ako. Meron naman ako dyan te. Kasi noong nakaraan ginawan ko ng project yung kaklase ko eh. Tapos binayaran niya ako. Iyon na lang muna ang gamitin mo. Ikaw? May sobra pa naman sa alkansya ko te. Kukunin ko na lang yun. Saka kapag nakuha mo naman yung pera mo sa scholarship, babayaran mo naman ako, di ba? Oo, sige, salamat. Kunin mo na lang dyan, te. Aalis na muna pala ako. Magbayad lang ako para hindi ako malik bukas. Kinuha ni Zed ang pera na sinasabi ng kanyang kapatid. Hawak niya lang yun, kasama ang papel na kailangan niya. Pero bago siya umalis, naiihi pa siya kaya nagpunta siya ng banyo. Inilapag niya sa lamesa ang pera at papel. Maya-maya pa, paglabas niya, galit na galit ang tita niyang naghahalongkat sa itaas ng TV. Naiinis ako ng ganito ha. May hinahanap ako, hindi ko naman makita. Ano pa naman yan? Nasaan na naman napunta yun? Ayan naman pala yung 500 ko. Tita, akin po yan. At paano ka naman nagkaroon ng pera, ha? May trabaho ka ba? Nagpapadala nga yung nanay niyo pero hindi naman sapat. Kaya bakit magkakaroon ka ng extra na pera, ha? Galing po yan kay Chito. Oh, kita mo na. Galing pa doon sa kapatid mong magnanakaw. O akin to. Kaya pala hindi ko makita, inunahan niyo na pala ako. Ano gagamitin niyo lang to pang bisyo ninyo? Kakapal talaga ng mga mukha ninyo. Pinatira na nga kayo rito sa bahay ng tatay ko. Tita, akin po yan. Kailangan ko po yan pambayad po sa school ko. May exam po ako. Ay sus, wala akong pakialam. Huwag ka mag-aral. Para saan pa ba yung pag-aaral mo na yan? Kung mga magnanakaw lang din naman pala kayo. Tumabi ka nga dyan. Tita, akin po yan. Hindi po kami kumukuha ng pera sa'yo. Huwag mo akong pangunahan ha. Alam ko may nawawala akong pera at tayo lang naman na nakatira dito. Kaya sino pang kukuha doon? Baka po kung saan niyo po inilagay. Minsan po nag-iipit kayo sa kung saan ang pera ninyo eh. Sa kwarto niyo lang po sana hanapin. Hindi yan. Alam ko na akin to. Ramdam kong itong pera ko. Alam ko kapag may nawawala sa akin at nakikita ko. Nakipagmatigasan si Luz hanggang sa narinig silang dalawa ni Chito. Lumabas ito ng kwarto. Ano nangyayari? O paano? Yung perang ninakaw mo sa akin, aba, ang lakas ng loob mong ibigay dyan sa ate mo. Akala nyo ata hindi ko kayo mahuhuli ha? Anong ninakaw? Wala kami ninanakaw sa'yo ah. Bakit naman kita kukuha na ng pera? Wala ka naman pera. Pinaghirapan ko yan oh. Ah, talaga ba? Pinaghirapan na ano, ha? Naitago at nakawin? Inilabas nyo lang ngayon dahil akala ninyo hindi ko napansin. Akin nga yan. Ibalik mo yan sa ate ko. Ibinigay ko yan sa ate ko dahil kailangan niya. Hindi ko ito babalik dahil sa akin ito. Wala kayong karapatang angkinin ng hindi inyo, ha? Buti pa nga pinapatira ko pa kayo sa bahay ng tatay ko. Talaga ba? Ikaw nga nakikitira dito dahil kahit mga anak mo hindi ka kinukuha eh. Sama naman kasi ng ugali mo. Hindi kami nakikitira dito para lang sa wala. Baka nakakalimutan mo kami ang nag-aalaga kay lolo. At ngayon isusumbat mo pa sa akin yan? Bakit? Sinabi ko bang alagaan ninyo? Kaya mo bang alagaan? Hindi naman, di ba? Sarili mo nga, hindi mo naman din maalagaan eh. Minsan sa amin ka umaasa kahit na yung pagkain mo.
Huwag mo kong sinasagot dyan, ha? Ano po bang gusto nyo? Gagalangin namin kayo, pero kayo mismo yung bumabasto sa amin? Ayusin nyo rin po muna yung pakikitungo sa amin. Lagi nyo na lang kami pinagbibintangan eh, kahit wala naman talaga kami ninanakaw sa'yo. Ni wala naman talaga nawawala sa'yo eh. Bintang ka lang ng bintang. Huwag ka kasing burara. Aba, ang tapag mo talaga, ha? Talagang inagaw mo pa sa akin ang pera ko? Nakakahiya kayo! Mga magdanakaw! Pamilya na magdanakaw! Dapat ipinagsisigawan sa mga tao rito sa paligid natin kung gaano kayo mga kawalang hiya. Kung paano kayo dapat iwasan dahil baka pati sila nakawan ninyo. Sarili nyo ngang kamag-anak ninanakawan ninyo. Ibang tao pa kaya? Mas nakakahiya ka. Lagi mong iniisip na ninanakawan ka kahit na wala namang nananakaw sa'yo. Pera ko to, kukunin mo. Alam ko sa sarili ko na galing to sa paghihirap ko. At mas lalong alam nyo sa sarili nyo na wala naman talagang nawawala sa inyo. Ay, buwisit ka! Mas buwisit ka! Idedemanda kitang bata ka, ha? Nang makita mo kung sino kinakalaban mo. Ang bastos ng bunganga mo, ha? Tignan natin kung hindi yan titikom kapag nakulong ka na. Galit na galit si Luz. Talagang pinapakita niyang hindi siya magpapatalo kay Chito. Kaya matapang ang binata. Alam niyang hindi naman lalapit sa kinauukulan ang tiyahin niya. Wala itong oras sa ganon. Tamad. Basta lagi lang nitong pinapanakot ang mga pulis o kaya ang pagrereklamo. Nakapagbayad naman si Zed sa paaralan nila. Hanggang sa kinabukasan, naiwan nga si Chito sa loob ng bahay. Hindi pa rin makatayo ang kanilang lolo. Apo, baka pwedeng utusan muna kita. Sige lang, Polo. Ano po ba yun? Gusto nyo po ba ng tubig? Tea? Alam ko, may tea pa tayo dyan eh. Yung malunggay na pinapagawa nyo sa akin noong nakaraan. Gusto nyo po bang timplahan ko kayo? Hindi. May ipapakuha lang sana ako sa'yo. Alam mo ba yung mga gamit ko dun sa may kabilang kwarto? Yung mga papel dun. May ipapakuha sana ako sa'yo. Sa ilalim ng lumang kahon, may kulay asul na lagayan dun. Pakikuha naman. Sige po. Kaso nakasarap po yun eh. Paano ko po mabubuksan? Yung susi po nun si tita lang ang may hawak. Baka naman nandyan lang yun. O kaya nasa loob ng kwarto niya. Baka pagbintangan na naman po ko na nagnanakaw, lo. Parang hindi nyo naman kabisado ang utak ng anak nyong yun eh. Ang init po ng dugo sa amin. Baka kahit na wala naman akong kinuha, ibibintang na naman niya sa akin. Sige na po. Kailangan ko yung makuha. Sobrang halaga ng bagay na yun eh. Nung una ay nag-aalangan pa ang binata sa kung anong gagawin niya. Natatakot siyang pumasok sa loob ng kwarto ng tiyahin niya, pero hindi naman siya tinatantanan ng lolo. Para bang minamadaling makuha ang anumang bagay sa kabilang kwarto. Nag-abang na lang si Chito na umalis ang kanyang tiyahin. Nakita niya ang susi katabi ng pitaka ni Luz. Kinuha niya agad ang susi, matapos nun ay binuksan niya ang kwarto. Nakuha niya naman ang asul na lagayan ng pinapahanap ng kanyang lolo. Matapos nun ay ibinalik niya ang susi, pero sakto naman na dumating ang kanyang tiyahin. Agad siyang hinampas ng matigas na bagay sa ulo. Aray ko! Huh? Walang hiya ka? Ayan! Huli ka sa aktong ninanakawan ako! Ay, Diyos ko! Magkano nawala sa wallet ko? Nasaan na yung tig-1,000 ka dito? Wala akong pinakailaman dyan sa wallet mo. Sinoli ko lang yung susi na pinapakuha ni Lolo kanina. Nakita na kita! Nahuli na kita sa akto! At talagang itatanggi mo pa? Ha? Ang mga magnanakaw nga naman walang kinatatakutan. Hindi ka malang ninerbiyos sa galawin ang wallet ko. Akala mo siguro hindi kita mahuhuli, no? Bakit ba hindi nyo maintindihan na hindi ko nga ginagalaw yung wallet nyo? Hindi ako kumuha ng kahit na ano dyan. Yung susi nga ang kinuha ko. O kung susi lang pala, sana sinabi mo sa akin, di ba? Hinintay mo sana ako. Isa pa, anong kukunin mo doon sa kabilang kwarto? Baka pinakikilaman mo mga gamit ng tatay ko, ha? Ano, ibebenta mo ba yung mga nanakawin mo na naman doon? Walang hiya ka talaga. Tita, ano ba? Nasasaktan ako.
Huwag mo ako sipain. Wala naman akong ginagawa masama sa'yo ah. Wala. Wala pa pala yung pagnanakaw mo. O ito, tama lang sa yung bugbugin, ha? Ganyan naman talagang ginagawa sa mga magnanakaw. Dapat ka hindi na binubuhay. Walang yaka, buwisit, magnanakaw. Hindi makaganti si Chito dahil sinasaktan talaga siya ng kanyang tiyahin. Ayaw niyang gumanti dahil baka kung ano pa ang mangyari. Natigil lang ang pambubugbog sa kanya nung dumating ang kanyang ate. Maawa ako sa magnanakaw? Hindi naman po magnanakaw ang kapatid ko. Eh malamang kakampihan mo yan. Eh kapwa magnanakaw mo yan eh. Ano naman po bang binibintang ninyo sa amin? Ayan, tanungin mong magaling mong kapatid. Wala naman talaga ako ninanakaw eh. Pinagbibintangan niya ako doon sa nawawala niyang pera sa wallet. Ni hindi ko nga ininawakan eh. Kinuha ko lang naman yung susi. Paano yun ang utos sa akin ni Lolo? Sige, magdahilan ka pa. Alam ko na yan. 3,000 ang nawawala kong pera. Mas naniniwala po ako sa kapatid ko. Sige, subukan na lang natin kung hanggang saan aabot yung ganyang ugali ninyong dalawa. Kapag hindi ninyo ibinalik sa akin kung anong kinuha ninyo, sa barangay tayo aabot. Mapapahiya talaga kayo sa mga kapitbahay natin. Alam na nga nila na magnanakaw kayo. Hindi ba kayo nagtataka na hindi nila kayo nilalapitan, ha? Wala akong pakialam sa iisipin ng ibang tao. Basta iisa lang ang alam ko. Wala kaming ginagawang masama. Ginawa ko lang kung anong hiling ni Lolo. At ano namang kinuha mo doon sa kabilang kwarto? Wala ka na ron. Eh kung hindi ka ba naman talaga bastos, animal ka! Tita, tama na po. Ang dami na nga pong sugat ng kapatid ko. Hindi na po kayo naawa. Alam ko pong malaki ang galit ninyo sa amin sa hindi ko po mawaring dahilan. Pero sobra naman na po yung gusto ninyong patayin yung kapatid ko. Ay, oo! Dahil makakapatay talaga ako ng magnanakaw. Tignan nyo na lang pong maigi ang pera ninyo para po malaman ninyo kung may nawawala ba talaga sa inyo. Hindi po yung pagbibintangan nyo na agad yung tao kahit na wala namang ginagawa sa inyo. Inilalaban mo talaga ang kasalanan nyo? Inilalaban ko po yung karapatan at dignidad namin na pilit ninyong sinisira. Kung may sekreto po kayong galit sa kung anumang meron sa amin, hindi na po namin kasalanan yun. Problema nyo na po yun. Doon lang naging matapang si Zed dahil naaawa siya sa sinapit ng kanyang kapatid. Noong nasa kwarto na sila, nilinisan at ginamot niya ang mga sugat ni Chito. Ano ba kasing ginagawa mo dun? Para namang hindi mo alam na hindi pwedeng lagyan ng kahit na anong gamit ni tita. Kahit na walang nawawala sa kanya, meron yun para lang masabi na may ninakaw tayo. Daan-daan naman, te. Ano ngang ginawa mo? Si Lolo naman kasi yun eh. Sabi niya sa akin na huwag ko raw sasabihin kay tita yung gagawin ko. Huwag ko raw ipapaalam kung ano yung pinakuha niya sa akin. Wala naman talaga ako ninakaw sa kanya eh. Hindi ko nga alam kung totoo na may laman yung wallet niya. Ano naman yung pinakuha ni Lolo? Hindi ko nga rin alam. Malay ko ba? Basta pagkabigay ko sa kanya noon, ibinalik ko na yung susi. Tapos ayun na yung nakita ko ni tita. Ay naku naman. Ano na naman kayang eskandalong gagawin ni tita? Ewan ko sa kanya. Pwede naman kasi sila na lang ang mag-alaga kay Lolo kung ayaw nila sa atin, di ba? Paano nga nila gagawin kung wala ngang may gusto? Iwasan mo na lang siya sa susunod, ha? Kapag ganyan, mas maganda na si Lolo na lang sana ang kikilos. Hindi na nga makatayo ng maayos yung matanda, siya pa ang uutusan ko. Saka, maalikabok dun sa kabilang kwarto. Baka hindi naman na yung makahinga kapag nagkataon. Ano kaya yung pinakuha ni Lolo? Importante siguro yun na ayaw niyang ipaalam kay tita. May clue na nga ako. Ano? Di ba ang sabi niya na huwag natin aalisan ang bahay na to? Na sa atin to mapupunta kapag namatay na siya? Baka yun yung pinakuha niya. Alam mo ba, noong nakaraan, stress na stress si tita. Kaso, alam mo naman yun, sobrang tamad. May hinahanap siya dun sa kabilang kwarto. Baka yung titulo ng bahay. Kasi hindi niya makita eh. Kaya nga ayaw niyang ipahawak sa iba yung susi, di ba? Hala, baka naman pagbintangan tayong ninakaw naman natin yung titulo. Hindi yan. Basta may katunayan na galing yun kay Lolo. Baka mag-iiwan siya ng last will and testament niya, no? Baka pag nagkataong lalo manggalaiti sa galit si tita. Kahit naman mag-eskandalo at magwala siya, wala naman na siya magagawa nun kung yun ang nakasulat. Hintayin na lang natin.
Hindi rin naman natin hiningi yun, di ba? Kung kusa namang ibibigay sa atin yun eh. Hindi na muna binigyan ng pansin ng magkapatid ang tungkol sa titulo o anumang pamana na pwede nilang makuha. Ang isa sa iniintindi nila ay ang pag-aaral nila. Lumipas ang ilang mga linggo. Kahit paano, lumakas na ulit si Eddie. Nakakalakad na siya. Nakakapunta kung saan-saan. Basta may gabay ng kanyang apo. Kahit na ganon, wala pa ring pakialam si Luz. Ang iniintindi niya ang paghahanap ng titulo. Para kung sakali man na mamatay ang kanilang ama, may hawak na siyang katunayan na dapat sa kanya mapunta ang bahay. Hindi pa rin natatapos ang tensyon niya sa mga pamangkin. Minsan pa, habang nasa loob lang ng bahay si Eddie, narinig ni Zed ang usapan ng mag-ama. Bakit pa hinahanap mo sa akin yung titulo? Ano bang gagawin mo doon? Para lang itatabi ko. Baka kasi nakawin ng mga apo mo. Para naman pong hindi mo kilala ang mga yon, mga oportunista. Hindi magnanakaw ang mga apo ko. Ang babait nga ng mga yun eh. Kahit nabigyan ko sila ng pera, hindi nila tinatanggap. Kung kukuha man sila sa bigay ko, yung sakto lang sa kailangan nila. Walang sobra. Naniniwala ka naman sa kanila, Tay? Yung mga ganyang tao, gumagawa lang sila ng paraan para makuha ang loob mo. Anong gagawin nila kapag nakuha na nila ang loob mo? O ayun, sasamantalahin ka na nila. Alam mo kung sinong mga apo mo na mababait? Yung mga anak ko. Kung mababait sila, bakit wala sila rito? Bakit noong kailangan ko sila, hindi naman sila nagpapakita sa akin, ha? Bakit hindi nila ako alagaan ngayon? Paano nila gagawin yun? May mga paepal na. O sige, paalisin ko yung dalawa. Basta may anak ang mag-aalaga sa akin. Magpapakain, maglilinis ng mga dumi ko kahit na magkalat ako sa higaan. Yung magpapaligo sa akin. Sige, kung may madadala kang anak mo na kayang gawin yung ginagawang pag-aalaga sa akin ng dalawa kong apo, gagawin ko yung sinasabi mo. O ano, bakit wala ka masabi ngayon? Kasi nga po, busy sila sa pag-aaral nila. Ang dami nilang inaasikaso. Kailangan pong mag-focus sila para po kapag nakatapos sila ng pag-aaral, makakakuha sila ng magandang trabaho. Bakit yung dalawa, hindi ba? At least po, hindi magnanakaw ang mga anak ko. Hindi rin naman magnanakaw yung dalawa kong apo. Kung tutuusin nga, dapat lumalayas ka na rito sa bahay ko. Hindi mo rin naman ako inaalagaan eh. Inaaway mo pa palagi yung dalawa kong apo. Sila na nga lang ang nagmamalasakit sa akin eh. Nagmamalasakit po ako. Kaya ako nga sila pinagsasabihan dahil mga magnanakaw po sila. Hindi nyo lang po alam na pati kayo ninanakawan ng mga yon. Maniwala po kayo sa akin, Tay. Pinoprotektahan ko lang kayo. Hindi mo mabibilog ang ulo ko. Huwag mong laging aawayin yung dalawa. Sa oras na malaman kung sinasaktan mo sila at pinagbibintangan sa kasalanan na hindi naman nila ginagawa, palalayasin kita sa bahay ko. Doon ka sa mga anak mo na ayaw din sa'yo. Hindi tuloy mawari ni Zed kung naaawa ba siya sa kanyang tiyahin o natutuwa siyang napagsabihan na ito ng kanyang ama. Basta ang alam niya lang, simula nun, hindi sila pinagbibintangan, pero masama pa rin ang tingin sa kanila. Minsan naman, may mga araw na tila ba nagpaparinig si Luz sa kanila ng mga nawawala niyang gamit, pero hindi direktang pinagbibintangan ang dalawa. Katulad na lang isang araw habang nagluluto sa kusina si Zed. Ay, hindi ko na naman makita kung nasaan ang singsing kong 24K gold. Mahal pa naman yon. Ang alam ko lang dito ko yun inilapag eh. Hindi naman yung basta mawawala kung walang kukuha. Mabilis pa naman maibibenta yon. Naku, magkano ng bentahan ng gold ngayon? Sabi ko na nga be, yon ang isa sa magiging punterya ng mga magnanakaw dito sa bahay. Dahil madaling makuha, madaling maitago, malaki ang bentahan. Mga mukhang pera na makakati ang mga kamay. Nakakahiya naman. Nakatira na nga sa iisang bahay, ninanakawan pa. Hindi kumibo si Zed dahil abala siya sa pagluluto. At masyado pang maaga para simulan nila ang araw na puro pagtatalo. Hanggat kaya nilang umiwas, iiwas na sila. Ang kapatid niya naman ay nasa banyo at naliligo.
Maaga kasi itong papasok sa paaralan. Sa katunayan, hindi pa naman oras ng gising ni Luz. Maaaring gumising lang ito ng maaga para manginis sa kanila. O kaya para mambintang para masira agad ang araw nila. Ikaw, Zed, nasaan na yung singsing ko? Andito lang yon, alam ko. Hindi ko po napansin. Hindi mo napansin? O baka naman. Hindi ko po kinuha. Hindi rin po kinuha ng kapatid ko. Kagigising lang din namin tsaka dumiretso po ako ng kusina para may pagkain na bago magising si Lolo. Para din po may pangbaon si Chito. Hindi ko naman din po agad makikita kung may singsing dyan. Baka po nahulog nilang. Kung nahulog ko lang, di sana nandito pa yon. Meron ba dyan sa baba? Wala. So ibig sabihin nun, nasa bulsa na ng iba. Basta po wala po kaming alam dyan. Pwede pong nailagay niyo sa ibang lugar o kaya nahulog po. Mamaya po kapag naglinis ako, hahanapin ko. Magwawalis po ako sa bawat sulok. Ay nako, kaya aga-aga may magnanakaw na agad. Wala talagang pinipili ang mga magnanakaw. Kay gising o tulog ang mundo. Kukuha at kukuha sila nang hindi naman sa kanila. Palibasa hindi nagdarasal, kaya hindi nila alam kung anong salita ng Diyos. Iba talaga kapag may kasama kang magnanakaw, ang kakapal na mga muka, para bang wala silang ginagawang masama. Ano ba naman yan? Ang ingay mo naman, Luz. Hindi ba napapagod yung bunganga mo? Oh, gising na po pala kayo, Tay. Ang aga pa. Paano bang hindi magigising dyan sa boses mo? Ang aga-aga bunganga mo ang umiiral. Kung may hinahanap kang gamit mo, mata ang gamitin mo, ha? Hindi ang bunganga mo. Hindi niyan mahanap ang nawawala. Paano po kasi? Yung singsing ko, dito ko lang inilapag yun sa lamesa. O ngayon, hindi ko na makita. Hindi naman yun mawawala dito basta-basta eh. Magbubunga nga talaga ako para mahiya naman ang mga magnanakaw para ilabas nila yung gamit na hindi naman sa kanila. Baka naman kasi hindi mo dyan inilapag. Ayun, anong singsing yun nasa gilid ng TV? Kanino naman yun? Kanina ko pa nakita yan paglabas ko pa lang ng kwarto eh. O ayun, akin yan. Oh, nakita mo na. Inuuna mo kasi magbunga nga kaysa maghanap. Ang aga-aga, hindi pa nakakapag-almusal ang mga tao, mas nauna pang narinig ang ingay mo. Nakakahiya naman sa mga kapitbahay na ganyan na lang lagi naririnig dito sa bahay. Bakit po kasi mapupunta doon? Tandang-tanda kung hindi naman yun doon nakalapag. Ang layo naman nun. Hindi pa ako lumalapit banda ron. Oh, wala namang paayong singsing ko ah. Hindi yun makakarating doon na mag-isa. Baka ay nilagay ng multo. Baka napagtripan niya tapos sinuot. Nung inahanap mo na yun, doon na lang niya nilapag. Baka matakot ka raw kapag may lumulutang na singsing. Kaya malamang yan, ikaw ang lumapit doon, di ba? Hindi naman po kasi yun mawawala sa kung saan ko inilagay kung walang kamay na gagalaw. Hindi ba? Dalawa yan sila eh. Malamang pwede nilang pagtulungan at pagplanuhan kung paano ako nanakawan. Mukhang pera yung mga apo mo, Tay. Malamang pagpapartihan nilang benta ng singsing ko. O tapos yung mga konsentidor nilang magnanakaw na magulang, makakatamasa rin ng pera. O tapos sa huli ako na naman yung magbumukhang masama dahil nagbibintang ako ng totoo naman. Ayan ka na naman sa puro pagbibintang mo. Burara ka lang talaga kaya ka nawawala ng gamit. Hindi dahil may magnanakaw. Sa susunod, hanapin mo muna kung nasa ang mga gamit mo, ha? Alam ko po talaga kung saan nakalagay ang gamit ko. May kumukuha lang po talaga. Wala namang magkaka-interest dyan sa alahas mo na yan eh. 100 lang yan dyan sa baklaran. Mas magaganda pa ang disenyo. Manahimik ka na dyan, ang ingay ng bunganga mo. Sa susunod, huwag ka magsasalita ng kung ano-ano sa mga apo ko, ha? Natahimik na lang si Luz matapos siyang pagsabihan ng ama. Hindi na siya umapila pa. Dahil pagagalitan lang naman siya nito. Ilang araw pa ulit ang lumipas, nagpapasama si Eddie sa kanyang apo na mag-asikaso ng kung ano-anong papel. Hindi naman na inaalam ni Chito kung ano yon, basta sinasamahan niya ang lolo. Sinabi rin sa kanya na huwag ipapaalam sa kahit na sino ang ginagawa nilang yon.
Pero mukhang nag-aasikaso na nga ang matanda ng mga papel niya, lalo na sa mga ari-arian niyang ipamamana. Hanggang sa isang araw, nagkagulo na naman sa loob ng bahay. Natutulog kasi noon si Zed nang magising siyang nasa tabi niya ang bag ng tiyahin. Nakita ko talagang kinuha mo yung pera ko. Paano ko po kukunin ang pera nyo? Wala nga po akong pera kahit na magkano ngayon. Saan ko naman po itatago yun? Natutulog lang po talaga ako. Hindi ko po alam kung bakit andyan yung bag ninyo. Hindi ko nga po yan hinahawakan. Walang pakayang bag ko. Mapupunta yan dyan dahil kinuha mo. Alam na alam mo talaga kung anong bag ang pinaglalagyan ko ng pera ko, ano? Ano? Naging masaya ka bang nakuha mo ang pera na kailangan mo? Ngayong nahuli na kita, ilabas mo na yan. Huwag mo nang hintayin umabot pa tayo sa pagpapapulis ko. Wala po talaga akong ninahakaw. At hindi po ako nadala ng bag nyo dyan. Baka naman inilapag yan dyan para lang masabi na ninakaw. Dahil pwede naman yun eh. Nung tulog si ate dahil pagod siya, hindi na niya namalayan na nilagay mong bag mo para kunwari at palabasin na may kinuha siya. Kahit na ang totoo, wala naman. Para lang pagbintangan. Para magmukhang masama siya. Pinapalabas niyo pa pala ngayon na nagsisinungaling ako? Talagang ako pa, ha? Ay kitang-kita ko mismo. Kinakampihan mo lang yung ate mo dahil may magiging pakinabang kayo, hindi ba? Sino pa ba nagsisinungaling? Mas kilala ko po ang ate ko. Kaya kahit na anong sabihin nyo, hindi po ako maniniwala. Dahil alam kong wala naman din kayong ibang gagawin kundi pagbintangan kami. Yang ate mong malapit sa bag ko, kaya malamang siyang magnanakaw. Lumayas na nga kayo rito sa bahay ng tatay ko. Simula nang dumating kayo hindi na kami makampante dahil alam naming laging may mawawala rito. Dahil may mga magnanakaw kami kasama. Huwag mong pangunahan ang desisyon ko. Bahay ko to kaya ako magdedesisyon kung sino ang palalayasin ko. Tay, nagpapalason ka ng utak mo dyan sa mga apo mo na yan. Ikaw ang lumayas ngayon! Ako pa talaga? Ako na anak mo? Bakit pa kamping-kampi ka sa mga yan? Hindi mo alam na inuuto ka lang ng mga yan. Nagsabihan na kita noon na huwag mong pagsasalita na masama ang mga apo ko. Kaya lumayas ka! Akong anak mo Akong pinapalayas mo? Bakit hindi ang mga apo mo magnanakaw? Ilang beses na nila ako ninakawan, sila pa rin kinakampihan mo. Nung wala namang mga yan dito maayos naman tayo. Walang nawawalang gamit kahit saan natin ilagay. Kahit hanggang ngayon wala namang nawawalang gamit. Hindi ko alam kung anong klaseng matayang meron ka. Lo, huminahon na po kayo. Huwag po kayo magalit. Baka pumapano pa kayo Kasalanan mo naman tong lahat. Hindi naman kami magtatalo ng tatay ko kung hindi ka lang sana magnanakaw. Kung sana natuto lang kayong makontento sa kung anong meron sa inyo. Wala naman po talaga akong ninanakaw. Bakit pa pinagbibintangan mo na lang sila palagi? Ano bang problema mo? Ayaw mo sa kanila? Anong magagawa mo kung gusto ko na sila ang kasama ko rito sa bahay? Ayoko sa kanila dahil mga magnanakaw sila. Itatama na po. Baka atakihin sa puso si Lolo. Huwag mo akong patigilin. Inilalaban ko lang din ang sarili ko. Dahil kayo na ang mali, kayo pang pinagtatanggol ng tatay ko. Umigil ka na, Luz! Lumayas ka! Hindi ako makahinga. Sakit ng dibdib ko. Lo, huminahon po kayo. Ate, tumawag kayo ng tulong. Inaatake yata sa puso si Lolo. Ang sakit ng dibdib ko, apo ko. Kumapit lang po kayo, Lo. Dadalhin po namin kayo sa ospital. Ayan! Napahamak na ang tatay ko ng dahil sa inyong magkapatid. Mga buwisit kayo! Mga magnanakaw kasi kayo! Tita, inaatake na po si Lolo. Wala na pong panahon para magbintang at manisip pa kayo. Tulungan nyo na lang kami. Kayo magkapatid na may kasalanan yan. Mga walang hiya kasi kayo! Hindi na mapakali ang magkapatid na tila ba sila lang ang nag-aalala para sa matanda. Habang ang tiyahin nila, walang ibang ginawa kundi ang manisi at ang mambintang. Mabilis ang mga pangyayari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binawian ang buhay si Eddie. Hindi na siya umabot pa sa ospital. Sobrang sama ng loob ng magkapatid dahil hindi nila inaasahan na ganon ang mararanasan ng kanilang lolo. Namatay ito nang pinagtatanggol sila.
Sobrang sama rin ng kanilang loob dahil sa kanila pa rin ang bato ng sisi. Pinagbibintangan pa rin sila ni Luz na sila ang dahilan kung bakit namatay si Eddie. Kawawa naman si Lolo. Kung hindi lang sana siya ginalit ni tita noong mga panahon na yun, baka hanggang ngayon kasama pa natin si Lolo. Sa atin na naman isisisi lahat ng yan. Wala naman talaga akong ninakaw sa kanya. Hindi ko talaga alam kung paanong napunta sa tabi ko yung bag niya. Hindi ko yun kinuha. Basta bigla na lang akong nagising na nandun na yun eh. Pagod na talaga ako nun kaya nakatulog ako sa sala. Tapos wala naman siya dun. Umalis siya. May kinuha man tayo o wala, galit talaga siya sa atin. Ayaw niya sa atin kaya ganyan siya. Hindi mo kasalanan yun. Hindi nating kasalanan. Baka gumawa na siya ng paraan nun para maipamukha na magnanakaw talaga tayo. Para maibintang na lang sa atin ang lahat. Kawawa naman si Lolo. Namimiss ko na siya ngayon. Yun na nga eh. Parang dito tayo lang din na nakakamiss kay Lola. Habang sila kung ano-ano ang pinag-aawayan. Basta, manindigan tayo sa katotohanan. At ang isa pang sinabi ni Lolo sa atin, na huwag tayong aalis sa bahay. Na huwag natin yung iiwan kahit na anong mangyari. Magpakatatag lang tayo palagi, ate. Habang nag-iiyakan ang magkapatid, tinawag sila ng iba nilang mga kamag-anak para lumabas. Doon na bumungad ang mga pagtatalo. May mga anak at apo si Eddie na nag-aaway. Walang katahimikan. May mga pinagtatalunan sila tungkol sa bahay, maging tungkol sa pagkamatay ng matanda. Hindi inaamin ni Luz ang pagkakamali niya, kaya sa dalawang pamangkin niya sinisisi ang lahat. Habang pinagtatanggol naman ng mga magulang ni Zed ang dalawa. Nakita nyo na? Hanggang ngayon magulo pa rin tayo. Dahil sa dalawang yan. Kung hindi naman nila ako ninakawan, sana buhay pang tatay ko hanggang ngayon. Walang ibang dapat sisihin dito kundi silang dalawa lang. Kahit na ano pang sabihin nyo, hindi namin kayo ninakawan. Wala kaming kinuha o ginalaw na kahit na anong gamit nyo. Manahimik ka na! Alam kong kayo ang may kasalanan kung bakit namatay ang tatay ko. Sama na ugali ninyo magkapatid. Manang-mana talaga kayo sa mga magulang ninyong malilikot ang mga kamay. Walang kasiyahan. Inaangkin ang hindi naman pag-aari. Ang babaeng akala mo'y hindi makabasag pinggan, pero malupit namang magnanakaw. Manahimik ka nga. Huwag mo kong pagsasalitaan ha. Hindi mo alam kung anong pinagdaraanan ko rin. Ikaw naman ang dahilan ng lahat eh. Kung hindi mo ako ninakawan nun, hindi sana magsasalita si tatay. Hindi kanya ipagtatanggol kahit na mali ka naman. Ilang beses po ba naming sasabihin sa'yong hindi po kami nagnakaw? Na wala po kaming kinuha na kahit na ano sa'yo? Hindi nyo lang po maintindihan yun. Hindi ko maiintindihan dahil hanggang ngayon ako pa rin ang pinapalabas ninyong mali. Kahit na kayo naman yung totoong may kasalanan. Tatay ko na nga ang namatay. Ako pa rin ang gusto ninyong lumabas sa mali, ha? Dahil yun naman ang totoo. Sige, ang mga magnanakaw, malupit na sinungaling yan. Paniniwalaan nila ang sarili nila. Yung kasinungalingan ang totoo sa kanila. Yung mali ang tama sa kanila. Kahit na saan tayo umabot, alam ng Diyos na kayong may kasalanan. Hindi ba kayo kinikilabutan dyan sa sinasabi nyo? Talagang ginamit nyo pa ang Diyos? Hindi tama yan, tita. Kayo ang may kasalanan kahit na anong pilit yung pagtakpan ng sarili nyo. Hindi nyo mababago na kasalanan yun. Hindi nyo pwedeng gamitin ang Diyos o ang mga salita niya para lang masabi na kayo ang tama. Kayo ang kilabutan. Ang babata nyo pa, sinusunog na sa impyerno ang mga kaluluwa ninyo. Wala na kayong ibang ginawa kundi ang gawin ng mga bagay na nagpapasaya sa demonyo. Nakakadismaya kayo. Hindi kami gumagawa ng gawa ng demonyo. Minsan, kung sino pang inaakala nilang sila ang banal, sila pa mismo ang makasalanan. Huwag ka ng mga twiran pa. Mas madali pa sana ang pag-amin kaysa ang pakikipagtalo sa mas nakakatanda sa'yo. Mas madali ring aminin kung anong ginawa nyo kaysa ipagdiinan ng kasalanan na hindi naman ginawa ng kapwa mo. Kung totoong wala kayong kasalanan, hindi kayo matatakot na magsabi ng totoo. Hindi sila nagkaayos. Talagang araw-araw at oras-oras may nag-aaway. Paulit-ulit na ibinabalik ang mga nangyari sa nakaraan.
Naninisi si Luz. Hindi niya inaamin sa sarili niya na siya naman talaga ang may mali. Ang tunay na may kasalanan. Hanggang sa isang araw, bigla na lang hinila ni Luz ang buhok ni Zed. Kinaladkad niya ito palabas. Natutulog kasi ang dalaga dahil pagod na pagod siya. Pero mukhang gusto siyang ipahiya ni Luz sa harapan ng mga nakikilamay. Ano pong ginawa ko sa inyo, tita? Ano na naman po bang problema nyo? Hindi mo alam kung anong problema, ha? Nasaan ang mga abuloy dito ni tatay? Bakit sa akin niyo po hinahanap? Kayo pong naghahawak nun. Kahit magkano po wala akong hinawakan na pera dyan. Ang kapal talaga ng pagbubuka mo, ha? Bakit niyo po ako sinampal? Hindi ka na kinilabutan. Patay na yung tao, ninanakawan mo pa. Hindi ko nga po yun kinuha. Bakit po ba ayaw ninyo maniwala sa akin? Wala po akong ginagalaw na kahit na ano. Pagod na po ako magpaliwanag sa inyo. May problema po kayo sa buhay niyo, dinadamay niyo pa po ako. Ngayon sa akin mo na ibinabalik? Anong akala mo? Akong nagdakaw ng abuloy? Hindi po yan ang sinasabi ko. Kung iniintindi niyo po ang ibig kong sabihin, lahat na lang po sa amin ninyo sinisisi. Kahit na wala naman po kayong nakita, kahit na hindi naman namin ginawa, gusto niyo paliwalaan ng lahat na kami ang may gawa. Kahit minsan, hindi ko po naisip na magnakaw. Dumating na po kami sa punto na naghihirap kami, pero hindi po kami nag-isip na kunin ang hindi sa amin. Kaya utang na loob po, tita. Tigilan niyo na po ang pagbibintang sa amin. Kung galit po kayo sa mundo, huwag niyo po kaming idamay ng kapatid ko. Hindi po kami magnanakaw. Walang hiya ka! Sige, itanggi mo pa! Pati patay, ninanakawan mo pa! Sasaktan pa ulit sana ni Luz ang pamangkin pero inawat na siya ng ina ni Zed. Kaya silang dalawa ang nagtalo. Sila ang nagsumbatan. Pinagbintangan din ni Luz ang kapatid niya. Kasama na rin ang mga lumang gamit na nawawala sa kanya at sinasabing ito nga ang kumuha. Nagkalabasan ng sama ng loob. Nadamay na ang ibang kamag-anak hanggang sa nagkagulo na. Nailibing na lang lahat-lahat si Eddie, hindi pa rin nagkaayos ang mga anak niya. Pati mga apo, mga pamangkin at kung sino pang nasa pamilya nila, lahat ay nakaaway na ni Luz. Lalo na nung umuwi siya sa bahay at naabutan ang magkapatid na naroon pa rin. Anong ginagawa ninyo rito? Bakit hindi pa kayo lumayas, ha? Ang sabi ni Lolo nung buhay pa siya, huwag namin iiwan ang bahay. Ang bahay ko to. Wala naman sa'yo ang titulo Ipapaayos ko na. Bakit ba? Hanggat wala pa naman sinasabi kung kanino talaga tong bahay na to, pwede pa kami rito. Ang kakapal talaga ng mga mukha nyo, ano? Iniisip niyo ba talaga na bibigyan kayo ng parte ni tatay? Inalagaan nyo lang naman siya. Hindi naman ibig sabihin no na mas malaki ang mana na makukuha ninyo. Pwera na lang kung ninakaw ninyo ang titulo, kaya hindi ko makita. Hindi ka na napagod ng kabibintang sa amin na magnanakaw kami. Hindi na talaga, dahil alam kong totoo naman yun. Bibigyan ko kayo ng hanggang sa susunod na linggo, ha? Aalis kayo rito sa bahay ko, sa ayaw at sa gusto ninyo. Nagmatigas ang magkapatid. Nung una, ayaw na ni Zed manatili sa bahay na yon dahil iniisip niya na baka kung anong gawin sa kanila. Pero lagi sa kanyang ipinapaalala ng kapatid ang pangako nila sa kanilang lolo. Dalawa silang nagsabi na tutuparin nila ang sinabi nilang kahit na anong mangyari, hindi nila iiwan ang bahay. Kahit na hindi naman nila alam kung may makukuha ba silang parte. Isang araw, nagpunta sa bahay na yon ang ilan pang mga kamag-anak nila. Naghihintay sila ng parte o anunsyo kung kanino mapupunta ang bahay. Halos lahat sila gustong makuha ang ari-ariang naiwan ni Eddie. Minsan pa, isang gabi, napag-usapan ng magkapatid ang tungkol doon. Bakit kaya tayo pinapastay ni Lolo dito? Ang gulo pa naman ng mga kamag-anak niya.
Baka kasi may gusto siyang ipakita sa atin na kung ano man. Lalo na si tita, hindi na nagbago-bago. Palabintang pa rin siya. Hayaan mo siya. Mananawa rin yun pagdating ng araw. Hintayin na lang natin yung sinasabi na announcement. May attorney daw eh. Baka yun yung laging pinupuntahan namin ni Lolo noon. May pinupuntahan kayo noon? Oo, pero sabi niya na secret lang daw muna namin yun. Hindi ko na rin naman inalam eh. Kasi nagre-review ko nun. Baka yun nga yun. Kaya sabi niya na wag natin iiwan ang bahay. Malamang niya naawayin tayo ng mga kamag-anak natin. Lalo na si tita. Baka gumawa pa yan ng masama sa atin, no? Hindi yan. Kapag gagawa siya ng mali, may gabay naman tayo ni Lolo eh. Babalik din sa kanya kung ano yun. Dumating na nga ang araw na pinakahihintay ng lahat. Dumating ang abogado kung saan malinaw na nakasulat na sa 2 apo niya iniiwan ang bahay. Umapila ang ilan sa mga kamag-anak nila. Ayon sa inaasahan nila, nagalit ang iba. Ang iba naman, tinanggap na lang. Ang galit na galit ay ang mga anak ni Luz. Lalo na ang panganay nito na handa na sanang lumipat ng bahay dahil inaakala niya na sa kanila mapupunta ang bahay. Ay, hindi pwede yan. Hindi ako papayag na sa kanila mapupunta ang bahay. Ako ang anak. Mga apo lang naman ng mga yan eh. Ano ang bag nila sa tatay ko, ha? Inaway ni Luz ang abogado pero hindi siya nanalo. Kahit na anong ipaglaban niya, hindi pa rin niya mababago ang katotohanan na walang iniwan sa kanya o kanino man sa mga anak niya. May malaking hawak ang dalawa. Ano, masaya na kayo? Nagbunga na yung mga pagsipsip ninyo. Wala naman kaming alam dun eh. Sus, kunwari pa kayo. Mga magnanakaw talaga kayo. Wala kaming ninakaw. Hindi nyo ba narinig yung sinabi ng abogado na sa amin napunta yun dahil mismong si Lolo ang nagdesisyon nun? Naku, pwedeng dinaya nyo lang yon. Alam kong gumawa kayo ng kakaiba para lang makuha ang loob ng tatay ko. Ninakaw nyo ang para sa mga anak ko. Wala naman pong pag-aari ang mga anak mo. Wow, tumatapang ka na ngayon? Bakit? Dahil alam mo may kapit at may laban kayo pagdating sa bahay na ito. Mababawi ko rin kung anong ninakaw ninyo sa pamilya namin. Pwede na po ba namin makuha yung susi ng bahay? Bakit ko ibibigay? Hindi naman ako aalis dito. Lilinisan kasi namin yung kabilang kwarto. Huwag ninyo akong aangasan dahil kahit nasabihin ng bobong abogado na yon na inyo itong bahay, hindi pa rin maaalis ang katotohanan na akong anak. Ako mas may karapatan. Hindi ako papayag na magiging pag-aari ito ng mga magnanakaw. Akin ang bahay na ito. Ang sabi sa amin ng abogado na pwede ka namin isumbong kapag hindi mo kami hinayaan dito sa bahay. Katulad niyang sa susi. Pinapatawa mo talaga ako, ano? Mukha ba ako natatakot sa'yo, ha? Mukha ngang hindi kayo natatakot sa batas. Kayo ngang mga magnanakaw hindi naman natatakot sa batas eh. Tapos ako, gusto niyong matakot? Ha? Ako? Na mas may karapatan? Sige, hindi naman namin kayo mapipigilan eh. Paniniwalaan at pipilitin nyo lang po kung anong gusto nyo. Nagmatigas talaga si Luz. Siya pa rin ang namamahala sa bahay. Ayaw niyang patuloyin doon ang mga magulang ng 2 pamangkin. Pero dahil alam ng 2 ang karapatan nila, walang nagawa si Luz. Gusto niya na kasing palayasin ang pamilya na yon para maangkin na ng mga anak niya. Wala kasing sariling bahay ang mga yon. Hanggang sa isang araw, isinuko ni Luz ang mga susi dahil kinausap na siya ng abogado. Ramdam niyang wala na siyang laban pero hindi pa rin siya umaalis ng bahay. Ano kayang dapat nating gawin, te? Palalayasin na ba natin si tita? Hindi ko nga alam. Palang kawawa naman kasi siya, no? Siguro bigyan na lang natin siya ng warning. Lahat naman ng gamit dito sa bahay sa atin na eh. Hindi na niya tayo pwedeng pagbintangan na magnanakaw kasi bahay na natin to. Kapag inaway niya pa ang isa sa atin, palalayasin na natin siya. Ewan ko, hindi kaya tayo makukonsensya nun? Galit sa kanya ang mga anak niya, lalo nang di niya naibigay itong bahay. Itinakwil yata siya. Tapos tayo, ganun din gagawin natin sa kanya. Awang-awa ang 2.
Pero pinapakiramdaman pa rin nila ang ugali ng tiyahin. Nananahimik ito, pero ang pananahimik na yon para bang may ibig sabihin. Hanggang sa bigla na lang itong nagsalita na para bang may laman o malalim na ibig sabihin. Mag-ingat na lang kayong pamilya, ha? Kayo naman may gusto nito eh. Ayaw ninyong lumaban ng patas. Ninakawan niyo ako at ang mga anak ko. Oras na para maningil naman. Kay Zed niya yon sinabi, pero hindi alam ng dalaga kung ano ang ibig sabihin nun. Ang alam niya lang, may banta sa kanilang buhay. Binabantayan niya ang galaw ng tiyahin, pero wala siyang makitang palatandaan. Minsan pang kinausap si Luz, tinatanong siya kung kailan niya balak umalis. Pero ang sagot niya, hindi siya aalis sa bahay na magiging kanya rin. Hindi niya ipauubaya sa mga magnanakaw ang pag-aari na para dapat sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas, tila ba nananaginip ng hindi maganda si Zed. Tuwing mananalangin siya, para bang may humaharang sa utak niya. Hindi na yun tama. Alam niyang may kakaiba. Kaya sinabi niya sa kapatid niya. Ganon din ako. Tapos kapag nananalangin ako, parang may humaharang sa utak ko eh. Akala ko ako lang. Alam mo, ito sa akin lang ha. Naniniwala ka sa kulam? Oo naman, te. Sa lugar natin noon sa probinsya may ganon, di ba? Baka pinapakulam na tayo ni tita. Ano sa tingin mo? Kasi hindi normal na hindi ako nakakatulog eh. Minsan binabangungot pa ako. Ibig sabihin nun, may mali. Ayun yung pagbabanta niya sa atin, no? Sabihin ba natin kina mama? Wag. Tayo na lang muna ang tumuklas. Yung kaibigan ko, yung lola nun, albularyo. Lapit tayo sa kanya. Hindi na nagdalawang isip pa ang magkapatid. Lumapit sila sa albularyo kung saan nalaman nila na nasa ilalim sila ng kulam. Nagsisimula pa lang daw. Itim na kandila ang gamit sa kanila. Buong pamilya raw silang tinitira ng kumukulam sa kanila. Mabuti na lang daw, mas maaga nilang nalaman at natuklasan. Dahil kung isinawalang bahala nila ang mga nararamdaman nila, baka tuluyang magtagumpay ang mangkukulam at ang nagpakulam sa kanila. Balak nga raw na buong pamilya silang tapusin. Sa takot ng magkapatid, humingi sila ng tulong para mapagamot sila. Magaling ang albularyo. Mabilis niyang natapos ang pakikipagtunggali sa mangkukulam. At binalikan din ang nagpakulam. Paano po yun? Pati po si tita makukulam po. Matatanggal pa po yung kulam sa kanya kung sakali po. Sinabi ng mangkukulam na habang buhay na raw na pagdurusahan ng nagpakulam ang balik sa kanya. Ganun daw talaga yun at siguro naman daw bago pa man sila ipakulam ng tiyahin, pumayag na ito sa ganoong klase ng kasunduan. Nung pauwi na ang magkapatid, napag-usapan na naman nila. Paano kaya yun? Sasabihin pa ba natin kina mama? Huwag na lang natin ipaalam. Kunwari na lang din na wala tayong alam. Tignan na lang natin kung anong mangyayari kay tita. Eh bakit naman umabot pa sa ganun ang ginawa niya sa atin? Grabe naman yung galit niya. Hindi na nga natin siya pinaalis sa bahay dahil alam nating wala siyang titirhan. Tapos ganun pa siya. Ewan ko dun. Paalisin na kaya natin siya. Total, alam naman na niya kung anong ginawa niya, di ba? Siya naman na nagsimula nun eh. Hindi naman natin siya babalikan ng kulam kung hindi niya gustong tayong buong pamilya ang mawala. Tayong dalawa na lang ba magsabi sa kanya? Pero teka, hintayin na lang kaya muna natin kung anong gagawin niya, no? Kung anong mangyayari pala sa kanya. Tapos saka na lang natin siya paalisin kapag alam na niyang balik kulam na yung gawa niya. Sige, pero sana naman magbago na siya. Malabo na magbago yung ganun tao. Kung ano na siya, yun na siya. Pwede naman siya magbago kung gusto niya eh. Kaso anong ginawa niya? Inuna niyang lumapit sa itim na kapangyarihan. Inobserbahan ng magkapatid ang kanilang tiyahin. Nung una, ramdam nilang sila ang inoobserbahan. Pero hindi nagtagal, napansin nilang nangangayayat na si Luz. Malaki ang ibinagsak ng katawan nito sa halos 3 araw pa lamang. Lagi rin siyang puyat.
Para bang wala siyang tulog o kaya laging nananaginip ng hindi maganda. Minsan pa, nahihirapan siyang huminga, kaya madalas nairitable siya. Nasaan na yung mga pagkaing inilapag ko lang dito? Ano, kinain nyo na? Lahat na lang talaga gusto ninyong maging inyong ano? Wala po kaming ginagalaw dyan. Hindi nyo naman po nilabas sa kwarto nyo. Sasabihin mo pang hindi ko maalala kung anong ginawa ko? Yun naman po ang totoo. Kinuha nyo lang kabo. Wala na ata kayong makain eh. Sa susunod na nanakawin nyo na ang pera ko. Wala naman po kayong pera, tita eh. Marami akong pera dahil mayayaman ng mga anak ko, ha? Kaya nga pilit ninyo kaming ninanakawan, di ba? Kung wala akong pera, tingin mo ba, hindi kayo nagkapera ng kapatid mo noon? Sobra nga kayo kung kumupit at magnakaw sa akin noon. Hindi nga mabilang ng ilang libo yon. Bukod pa yung mga alahas na ninakaw ninyo. Tita, hanggang ngayon po ba niloloko nyo pa rin ang sarili nyo? Hindi ninyo po maamin na wala naman po talaga kami ninanakaw sa inyo? Na yung mga pambibintang ninyo, gawa-gawa nyo lang po? Kami po kasi hindi uso sa amin ang pambibintang, pero alam ko po na alam nyo rin kung bakit ka nagkakaganyan. Ano nagkakaganyan? Alam nyo na po kung anong ibig kong sabihin. Hindi ko nga alam, kaya wag mo akong daanin sa mga pahula mo. Okay po, pero may sasabihin po pala ako. Wala pa kasi si Chito. Ako na lang po magsasabi. Bale, paaalisin na po namin kayo dito sa bahay. Ano? Bakit? Bahay ng tatay ko to. Bakit hindi ako paaalisin dito? Ang lakas naman ng mga loob ninyo, ano? Kakapal na mga mukha nyo, ha? Hindi ko pa nga ito nababawi. Wala po kayong mababawi dahil kusang ibinigay po ito sa amin ni Lolo. Ang tibay talaga ng pamilya nyo. Kaya nga po pilit nyo kaming binababa. Lumapit pa po kayo sa kadiliman. Kaya yan pong balik sa inyo. Ano pinagsasasabi mo? Hindi ko alam yan. Kaya siguro bigla akong nagkasakit dahil pinakulam nyo ako, no? Magpapaalbularyo ako. Tignan natin kung anong mangyari sa inyo kapag pinabalikan ko kayo ng kulam. Tita, malalaman pa po ng albularyo kung anong pinagawa ninyo sa amin. Kalaban nila ang mga mangkukulam at galit sila sa mga nagpapakulam. At yang nangyayari po sa inyo, yan po mismo ang desisyon na pinili ninyo. Sa inyo na po yan bumabalik. Hindi na po namin kayang makasamang taong gumawa ng masama sa amin. Kaya po kailangan nyo nang umalis sa bahay namin. Bahay ng tatay ko. Bahay namin. Bahay na bigay ng lolo ko. Doon lang nagkaroon ng lakas ng loob si Zed. Para bang kaya na niyang maging matapang para lang ilaban ang kanilang pamilya. Ang usapan nila, si Chito dapat ang magsasabi noon. Dahil sa kanilang dalawa, si Chito ang may pinakamatapang na pagdedesisyon. Pero ngayon, siya na ang nagsabi noon. Galing na sa kanya ang pagpapalaya sa taong hindi naman na dapat nila kasama sa bahay. Ilang araw pa ang lumipas, palala ng palala ang sakit ni Luz. Madalas na naririnig siyang binabangungot. Nagsisisigaw siya o kaya naaabutan siyang tulala. Kapag naman papansinin siya, galit na galit siya. Tita, naayos na namin ang mga damit mo. Aalis ka na po. Wala kaming ninakaw dyan, ha? Yan lang talaga ang gamit mo. Ano yan? Bakit may ganyan? Bakit nyo pinakialaman ng mga gamit ko, ha? Para naman pong gulat na gulat kayo. Alam nyo naman po siguro kung bakit. Ay, hindi. Hindi ako aalis dito. Bahay ito ng tatay ko. Dito lang ako. Akin nga dapat to eh. Kung hindi ninyo ako kayang tiisin dito, pues kayo umalis. Hindi ba kayo naaawa sa sarili nyo, tita? Ganyan na kayo kapayat, oh. Paano hindi ako magiging ganito? Eh kung kayo mismo may dahilan, kaya ako ganito. Hayaan ninyo, malapit na itong bumalik sa inyo. Ang sasama ng mga ugali ninyo. Ha? Mga magdanakaw na nga kayo? Mas pinipili nyo pang kumulam ng kamag-anak ninyo? Grabe! Tita, kung maluloko nyo ibang makakarinig ng kwento nyo, hindi ang katotohanan, ha? Kayo ang dahilan ng pagdurusa nyo. Sige na, umalis na kayo. Mabait pa kaming pinapaalis kayo, ha? Dahil niligpit pa namin ang mga gamit nyo. Paano ako makakasiguro na yan lang ang gamit ko? Sige nga, baka yung pera at mga alas ko ninakaw nyo na eh. Wala kaming nakitang pera, ni alas na tunay.
Wala kayong ibang gamit, kaya ayan na lahat yon. Sige na, ingat na lang kayo. Sana magbago na kayo, para naman may tumanggap pa sa inyo. Kahit na anong pagpupumilit ni Luz, hindi siya nakapalag sa magkapatid. Talagang pinalaya siya sa bahay. Simula noon, kahit na paano, naging tahimik sila. Nakakakilos na rin sila ng maayos. Yun lang ulit ang unang beses na nakaramdam sila ng katahimikan sa buong bahay. Minsan pa, habang nasa labas si Zed, nakita niya ang pinsan niya, na anak ni Luz. Kinamusta niya ito, pero galit sa kanila. Bakit sa amin kayo nagagalit? Hindi mo ba alam kung anong ginawa ng nanay mo sa amin? Kami nga yung maayos pang pakikitungo sa kanya. Nagbanta rin ang pinsan niyang ibabalik sa kanila ang lahat ng paghihirap. Ibig sabihin lang nun, nagbabalak na kulamin sila. Mabuti na lang may proteksyon na ang pamilya nila. At alam nila na sino mang gagawa ng masama sa kanila, babalik lang sa gumawa nun. Hanggang sa yun nga ang nangyari. Napalitaan na lang nilang nagkasakit ang isa nilang pinsan. May kung anong bukol na tumubo sa katawan nito na hindi basta magagamot ng doktor. Ilang araw pa ang lumipas, lumapit sa kanila ang tiyahin. Hindi man lang ba kayo naaawa sa amin? Matapos ninyo kaming nakawan ng karapatan? Tita, anong karapatan po ba ang ninakaw namin sa inyo? Itong bahay at ang pagkakaroon ng magandang buhay. Sino ba ang gumawa ng masama sa amin? Hindi naman kami gagawa ng masama kung naging mabuti lang din kayo sa amin. Kami pa pala nakikita niyong masama? Matapos na kayong kumulam sa amin? Matapos na kayo mismo ang gumawa ng masama sa amin? Bakit ba akong sinisisi ninyo at pinapalabas ninyong masama? Matapos nyo nga akong kulamin, yung anak ko naman ngayon. Balik po sa kanya yon. Kaya kung gusto po ninyo na maging maayos kayo, kung gusto nyo pong walang may kakaibang sakit sa inyo, iwasan nyo na po ang pagpapakulam sa amin dahil babalik at babalik po yun sa inyo. Hindi po kami tatabla ng kahit na anong gawa ng demonyo. Wala. Parang hindi kayo mga kamag-anak. Kayo po yun, tita. Kaya po sana, ito na rin ang huling beses na magkikita-kita tayo dahil hindi naman po kayo magbabago. Tsaka kung ano pong nararamdaman ninyo ngayon, yan pong mismong balik na mga nagawa ninyong mali. Sayang po, inubos ninyo na lahat. Sayang po, dahil marunong naman kaming magpatawad, pero doon lang sa mga taong handa ring magsisi at magbago. Hindi po sa taong iniisip na ninakawan sila ng mga bagay na wala naman sila, katulad ng kapayapaan ng puso at utak. Yun ang huling salita na binitawan ni Zed. Pagod na siyang umintindi at ayaw na niyang bumalik sila sa kung anong buhay meron sila noon. Lalo na noong nakakasama pa nila si Luz. Isa pa, hindi na rin naman ito nais na magbago para saan pang manatili ang kanilang ugnayan. Sa paglipas ng panahon, pinutol na nila ang pagiging magkakamag-anak. Hindi pa rin natitigil si Luz sa paghahabol sa bahay, pero wala na siyang magagawa pa. Dahil kahit saan siya magpunta, para talaga yon sa magkapatid. Katulad ng ugali niyang palabintang, kahit na saan siya magpunta o makituloy, lagi siyang may nakakaaway na tao. Dahil kahit na sino na lang ay pinagbibintangan niya sa gawaing hindi naman din nila ginawa. Mukhang sa ganong klase ng ugali at buhay na rin siya magtatapos. Sadyang may mga taong pinangungunahan ng salita at pagbibintang kahit na hindi pa naman nila alam kung may nawawala o kung sino ang kumuha. Lahat na lang pinaghihinalaan. Laging nagtuturo ng kung sino ang may sala. Para sa mga taong palabintang, mas madaling magturo kaysa umamin ng sariling pagkakamali. Hindi maganda ang ganitong ugali dahil sinisira nito ang tiwala sa loob ng tahanan. Sa halip na maging ligtas at payapang espasyo ang bahay, nagiging lugar ito ng takot at pag-iingat. Ang bawat kilos ay pinaghihinalaan. Ang katahimikan ay ginagawang ebidensya at ang depensa ay itinuturing na kasalanan.
Kahit wala namang napatunayan, may naiiwang mantsa sa pangalan ng napagbintangan at madalas hindi na ito tuluyang nabubura. Sa paningin ng mga taong palabintang, ang ginagawa nila ay pag-iingat lang o pagiging alerto, pero mas nakakasira pala ito ng dignidad ng ibang tao. Dapat, bago unahing magsalita, subukan munang maghanap. Bago magbintang, magtanong ng maayos. At kung nagkamali, matutong umamin at humingi ng tawad. Tandaan na ang katahimikan at mahinahong pag-usisa ay mas nakalulutas ng problema kaysa padalos-dalos na paratang. Sa loob ng pamilya, ang tunay na malasakit ay hindi nag-uumpisa sa hinala kundi sa tiwala. Dahil ang nawawalang gamit ay maaaring matagpuan, ngunit ang nasirang tiwala ay hindi madaling maibalik. Kaya huwag ugaliing maging palabintang. Kayo ba mga apo, minsan na rin ba kayong napagbintangan? O kayo mismo ang mabilis na magbintang? Maaari niyong ibahagi sa amin ang inyong kwento, kasabay na rin ang inyong opinyon at komento sa ating bagong kwento. Naway may naihati ditong magandang aral para sa inyo. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Delia Catu at sa asawa niyang si Alex Catu, sa mga anak niyang sina Michael, Michelle at Marichu, sa mga apo niyang sina Mikoy, Lavin, Javen at Jadiel, Jem at Pam from Muntinlupa, Marilyn Rosales, Carla, Catherine at Karen ng Pila, Laguna, Bambi Koy, Nikki Dasoy, Kimpi Feliciano, Larnie Azurin, Genevieve Kadapan, Eden Parducho, Maan Estrada, Monet Taningco from Singapore, Rica Joy Alfon, Glenda Gilyado, R.M. Carcalias from Lower Doongan, Butuan City, Landelina Sandoval, Josefina Fuelias from Pasig City, Kayna Jean Madredeo, Andrea Torres at Natalia Torres from Santo Tomas City, Batangas, Irish Rebleza, Jauski, Jeanette Sanico. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa walang sawa ninyong pakikinig, mga apo.